Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 12 ng textbook, page 138, nasa marhagi or speaking part na po tayo. So, sabi dito sa number 1, Kuchon shiwa huen shiga shilsuwe dehe iyagiheyo. Kuchon and Huen, they are talking about their shilsu mistake here in Korea. So, let's try to check yung conversation. Again, number 1, yan yung nasa taas. 가끔 실수를 해요. 가끔 실수하다. So we added 아요, 어요, 해요 grammar to make it present form. And then 창피하다. 창피했어요. This one. at, ot, het to make it past tense. Okay? And then 택시 기사님이 제 말을 잘못 알아들어서 다른 곳으로 가다. 택시 기사님이 제 말을 잘못 알아들어서 다른 곳으로 갔어요. So this one also just past tense, no? So dito, same. At, ot, het grammar. Or yung past form of the verb or adjective nila. Next, basahin muna natin yung buong conversation. 후엔 씨는 한국말을 잘하니까 좋겠어요. 아니에요. 저도 가끔 실수를 해요. 며칠 전에도 시장에서 물건 값을 잘못 알아들었어요. 그때 창피했어요. 그 정도는 괜찮은 편이에요. 저는 며칠 전에 택시 기사님이 제 말을 잘못 알아들어서 다른 곳으로 갔어요. 한국말을 정말 쉽지 않아요. So, sabi ni Guchon, Huen, it's good that you speak Korean well. Sabi niya, buti ka pa, magaling kang mag-Korean, Huen. And then sumagot si Huen, 아니에요. Oh no. I made mistakes sometimes too. Or, minsan nakakagawa din ako ng mali. 며칠 전에도, sabi niya. So, a few days ago, at the market, okay, I misunderstood. 잘못 알아들었어요. I misunderstood the price of an item. That time, I was so embarrassed. Okay, or I was embarrassed. Sabi niya, nung last time, nakaraang araw sa market, ay hindi ko masyadong naintindihan yung presyo nung mulgon or nung bagay na binibili niya. That time, sobrang napahiya ako. So, tingnan natin yung picture, no? 25,000 won, sabi nung ajuma, 25,000원이에요. And then, sabi niya, ano? Iniisip niya, 28,000won ba yun? Or 52,000won? So, baligtad, no? Kasi lito pa siya eh. Kaya parang, lalala, paano yun? Hindi ko naintindihan. So, pareho sila, no? Dangwang hesoyo. Pati si Ajuma na dangwang hesoyo siya. Hindi niya sure if naintindihan ba siya or hindi. And then, sumagot si Guchon. Sabi niya, 그 정도는 괜찮은 편이에요. I think that's okay. In my case, a few days ago, so the taxi driver did not understand what I said. Okay? So, that's why I ended up in a different place. Yun yung sabi niya. Buti nga ganun lang yung sayo eh. Yung sa akin, hindi ako naintindihan ng taxi driver. So, ang ending, napunta ako sa ibang lugar. Yun yung experience naman ni Guchon. Sabi ni Huen, 한국말을 정말 쉽지 않아요. Talaga namang hindi madali ang Korean language. Okay? Korean language is not easy. So, papalitan na natin yung mga naka-highlight. Number 2, 아직 한국어를 잘못하다 magiging 아직, 수let natin, no? 아직 한국말을 잘못해요. So, ano ibig sabihin yan? I'm still not good in Korean language. Okay? Not yet that good in Korean language. Di ba ako masyadong magaling sa Korean language? Paulit-ulit, no? And then, yung 창피해서요 magiging 속상하다 magiging 속상했어요. Ano ulit yung 속상하다? Upset. Okay, so was upset. 속상했어요. And then, yung itong orange, magiging 집 주소를 잘못 써서 물건이 다른 집으로 갔어요. So, magiging past tense lang siya. Sulat ko po, ano? 집 주소. So, 집 주소, ibig sabihin home address. 집 주소를 잘못 썼어. So, she made a mistake writing the home address. That's why, 물건들이, so the items that he or she bought
물건들이 다른 집으로 갔어요. So, was delivered or were delivered to another house. Okay, 다른 집으로 갔어요. Yan. So, this time, pag babasahin na natin, number 2 na, 후wen씨는 한국말을 잘하니까 좋겠어요. 후wen씨 buti ka pa. Ang galing mo na mag-Korean. A니요, 저도 아직 한국말을 잘 못해요. Hindi no, hindi pa rin ako ganun kagaling mag-Korean. Tapos, sinabi niya lang ulit yung kanyang ginawang or nangyaring mistake. So, same yung situation, pero this time yung emotion niya na is 속상했어요. So, I was upset. And then, 그 정도는 괜찮은 편이에요. Again, same lang yung sinabi ni Guchon. Pero this time, yung mistake naman ni Guchon ang naiba. Ang mistake niya na ngayon is yun nga. Yung nasulat niya na home address is mali, wrong home address. That's why yung mga items ay na-deliver sa other house o sa ibang bahay. Ang hirap mag-explain yung papalit-palit ang English at Tagalog. But anyway, for the sake of our English learners na nagre-request, yan, 한국말은 정말 쉽지 않아요. So, same lang po yan. Now, for number 2, ang sabi, 여러분은 한국에서 실수를 한 적이 있어요? 이야기해보세요. So, itong question na to, take note nyo yan kasi madalas ito din yung mga ginagamit na question sa interview. So, kung meron kang experience na nagawang mali dito sa Korea, yan, pinapa-explain. So, for example, in my case, 처음 한국에 왔을 때 한국말을 몰라서, so hindi pa ako marunong mag-Korea nun eh. 한국말을 몰라서 시어머니께 to my mother-in-law 반말을 했어요. 안녕 히주무세요 라고 말했어야 했는데 잘 자라고 말했어요. And then, kute, medyo hahabaan ko yung sagot, no? Kasi pwede niyang magamit to sa interview. Kung example is, same kayo nung situation. Okay? So, sa mga myeonori dyan. 그때, 시어머니와 남편은, yan, ayusin natin yung spelling. Ang pangit ng sulat. 남편은 시어머니와 남편은 웃었는데 저도 모르게 웃었어요. 그런데 사실 당황했어요. O, di ba ang haba? So, explain ko yan. So, sabi ko dyan, nung first time ko dumating dito sa Korea, it's my first time the first time I came here to Korea, hirap talaga pag English, Tagalog. Check mo pa kung tama yung grammar. Kasi hindi tayo magaling sa English eh. Kaya lang, pero hindi magaling. So, anyway, 처음 한국에 왔을 때, when I first came to Korea, I do not know Korean language. 한국말을 몰랐어. 시어머니께 반말을 했어요. So, I used 반말 to my mother-in-law. 안녕히 주무세요라고 말해서야 했는데, so ibig sabihin yan, dapat ang sinabi ko noon ay 안녕히 주무세요. So, I should have said 안녕히 주무세요, but 잘 자라고 말했어요. I ended up saying 잘 자. Okay, so ang sinabi ko is 잘 자. So, 반말 yon.
그때 시어머니와 남편은 웃었는데, so that time, my mother-in-law and my husband laughed. So, tumawa sila. 저도 모르게 웃었어요. So, me, without knowing bakit sila tumatawa, I also laugh. Okay? So, lahat kami tumatawa. 그런데 사실, however, actually, I was confused. 당황했어요. Or flustered. Kasi hindi ko alam ba't sila natatawa eh. Yan pala. Hindi ko alam kung ano yung noptimal, banmal. Diba? So, yan yung isang magandang sagot kung sakaling maitatanong sa inyo yan. Okay? So, tingnan na natin yung ating listening. So, sabi sa listening natin, Angela 씨와 Dimitri 씨가 이야기해요. Sino daw nag-uusap? Si Angela at saka si Dimitri. Pakinggan natin. So, bago natin pakinggan, question number 1, Dimitri 씨의 실수가 아닌. So, ibig sabihin, not. Okay? 것을 모두 그리세요. So, pipiliin daw natin kung alin dyan yung hindi pagkakamali ni Dimitri. Okay? So, modu, again, pag nakita nyo yung modu, hindi lang isa yung sagot. Okay? So, tingnan natin yung mga pagpipilian. 과장님께 화를 냈어요. Oh, 과장님. So, 과장님 po is, kumbaga, mababa lang ng kaunti kay 사장님, no? Teka, double check na lang nga natin. 과장님, just a moment. 과장님. Manager. So, ayan. So, nagalit daw siya kay 과장님. Kay 과장님, sorry. Ayan. So, si Dimitri daw ay nagalit kay manager. Ay, wow. So, siya. Okay. Next, 과장님께 반말을 했어요. So, naggamit daw siya ng casual form kay 과장님 or manager. 과장님의 이름을 불렀어요. So, he called the manager by name. So, again, sa Western culture, okay lang yun. But dito sa Korean, it's a no-no. Okay? 과장님께 한 손으로 물건을 드렸어요. So, inabot niya daw yung bagay kay 과장님, kay manager, ng gamit ang isang kamay. One-handed, no? You gave something to the manager. So, again, this is a no-no. Okay, so pakinggan natin alin dyan. Yung hindi. Again, not. Okay. Angela 씨는 어떤 실수를 했어요? And then, pakinggan na natin kung ano yung nagawang pagkakamali ni Angela. Okay. So, pakinggan na natin. Ang daldal ko eh. 듣기. 안젤라 씨와 드미트리 씨가 이야기해요. 잘 듣고 답해보세요. 드미트리 씨, 얼굴이 왜 그래요? 무슨 일 있어요? 제가 과장님께 펜을 한 손으로 드려서 화가 나신 것 같아요. 한국 문화하고 고향 문화가 좀 다르지요? 저도 실수를 자주 하는 편이에요. 예전에는 과장님 이름을 부른 적도 있어요. 저도 과장님께 반말을 한 적이 있어요. 그때 과장님이 많이 당황하셨어요. 앞으로 조심해야겠어요. Ayan. So, based sa ating notes. So, sinircle ko yung mga narinig nating sinabi ni Dimitri. Sabi niya, 과장님께 한 손으로. So, ano yung binigay niya using one hand? Yung pen. Okay? So, ito yung isa sa mga mali niya. Again, ang pipiliin natin is yung hindi niya mali. So, not Dimitri's mistake. So, this one is Dimitri's mistake. So, hindi yan yung sagot. Then, 과장님이 이름을 불렀어요. Again, ito din yung pagkakamali ni Dimitri. So, hindi ulit yan yung sagot. Sagot natin is yung number 1 and number 2. Okay? So, 과장님께 반말을 해서요. Sino yung nakagawa ng mistake na to? Si Angela. Yan yung sinabi niya na nagawa niya. 저도 한번 과장님께 반말을 했어요. So, dito sasagot natin for number 2. 과장님께, pwede natin isulat dyan. 과장님께 반말을 했어요. Okay, so yan po yung answer natin. For number 1, 1 and 2. Number 2, 과장님께, Angela 씨는 과장님께 반말을 했어요.
And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.